Ayan, at dahil March na, ating salubungin itong Kabuganaan Festival dito sa bayan ng Barbasa, Antique. At ngayong March 17 nga, no, gaganapin yung Kabuganaan Festival 2024 dito sa bayan ng Barbasa. At kung makikita nyo, no, first week pa lamang po ng March ay todo preparation na po yung taga Barbasa, especially no yung local government ng Barbasa, at kanilang pinaganda at binongga ng todo itong kanilang municipal plaza para naman maging maganda at kaya-aya yung kanilang plaza na para sa kanilang gaganapin na Kabuganaan Festival 2024. At alam nyo ba na madami ding pwedeng puntahan or galaan na mga lugar dito sa bayan ng Barbasa. So pwede kayo dito pumunta sa kanilang mga falls, dito sa kanilang dagat, at pwede din kayong mag-hiking dito sa bayan ng Barbasa. So ipapakita ko po sa inyo itong mga lugar na pwede nating puntahan na galaan dito sa bayan ng Barbasa. At ang isa nga po no, sa mga tourist destination na pwede nating puntahan dito sa bayan ng Barbasa, itong Camp Yupri, na matatagpuan lamang po ito dito sa Barangay Kadjao dito sa bayan ng Barbasa. So malapit lamang po ito sa bayan mismo. So nasa 30 minutes away yung biyahe mula sa bayan ng Barbasa papunta dito sa Barangay Kadjao dito sa Camp Yupri. So bali yung Camp Yupri po, ito ay isang ilog na nilagyan po nila ng resort dito sa Barangay Kadjao. So pwede po kayo dito pumunta gamit po yung 4 wheels. So kapag 4 wheels po, dito lang po kayo sa barangay proper ng Kadjao bumaba. Tapos pwede rin po kayong magsakay ulit ng motor papunta dito sa Camp Yupri. Nasa 5 minutes away lang mula doon sa barangay proper ng Barangay Kadjao. At kung masipag naman kayo at gusto nyong makapag-exercise, so pwede naman po kayong maglakad mula sa barangay proper ng Kadjao papunta dito sa Camp Yupri Resort. So nasa 10 to 15 minutes yung walking distance mula doon sa barangay proper papunta dito sa Camp Yupri. At recommended ito no kasi napakaganda talaga ng lugar na ito dito sa bayan ng Barbasa. So bukod sa napakalinis ng hangin, malinis na tubig, so makapag-relax po talaga kayo kapag nandito kayo sa Camp Yupri. At pwede rin po kayong pumunta dito sa falls dito sa Camp Yupri. Nasa 5 to 10 minutes away lang mula dito sa Camp Yupri Resort itong maliit na falls na matatagpuan dito sa Barangay Kadjao dito sa bayan ng Barbasa. Kaya ano pang hinihintay nyo no kung kayo ay pumunta dito sa Barbasa. At huwag nyo pong kalimutan or pwede nyo rin itong puntahan na magbabarkada, pamilya, or kahit sino pa man yung magiging kasama nyo dito. At tiyak at panigurado na ito ay inyong ma-enjoy kapag nandito kayo sa Camp Yupri. So pwede ka rin dito mag-overnight. At dito nga may mga cottages at may mga rooms rin dito na nakalaan or nilaan ng may-ari para sa mga guest na gustong mag-overnight dito sa kanilang resort. At ito palang Camp Yupri no, ay ilog lamang po ito na kanilang nilagyan ng mga bato doon sa babang bahagi para maging malalim itong inyong paliguan. So dito pwede kayong maligo at makapag-relax talaga dito sa kanilang cottage or dito sa kanilang pool na made of stone lamang po. At ito nga pala no, yung falls na aking sinasabi na nandito lamang sa unahang bahagi nitong Camp Yupri. So ganito lamang po siya kataas. Siguro nasa 5 feet lamang po yung taas nitong falls. Pero kasi nung pumunta kami dito ay summer, kaya ganyan po kalakas yung kanilang ilog dito sa Camp Yupri. At bukod no sa Camp Yupri, meron din dito sa Barangay Esparar. Dito lang din sa likod ng kanilang national housing
At makikita po natin dito yung isang maliit din na falls dito na pwede din pong paliguan. So bali itong falls na ito ay hindi pa po ito totally na discover or napaliguan ng mga tao. At dito nga no, wala kang makikitang cottage, wala ka rin makikitang kung ano-ano na inilagay dito sa falls na ito. At itong falls nga ay nasa 10 minutes away lamang dito sa bayan ng mula doon sa bayan ng Barbasa. At kung makikita nyo no, napakaganda at napakalinis ng falls na yan dito sa Barangay Isparar. So isa po yan sa mga na-discover namin during our marketing activity dito sa bayan ng Barbasa. At itong falls nga ito no ay pagbaba mo ng sasakyan, so pwedeng pumasok dito yung 4 wheels. Andyan na agad bubungad sa iyo itong falls na ito, at ito ay kalsada lamang tapos falls na sa baba. At dito nga yan no, napakalinis talaga at hindi pa nga ito masyadong napaliguan ng mga tao dito sa bayan ng Barbasa. At kung ito nga ay ma-develop as a resort, so napakaganda talaga dito kasi medyo malapit lang siya at hindi ka na maglalakad pa, kundi pagbaba mo ng sasakyan, andyan na mismo yung falls na bubungad sa iyo. Kaya ano pang hinihintay nyo no, at inyo nang puntahan itong isang falls na ito dito sa bayan ng Barbasa. At ito nga lamang ay matatagpuan dito sa Barangay Isparar dito sa bayan ng Barbasa. At ayan nga no, dito rin sa bayan mismo ng Barbasa, so malapit lang dito sa poblasyon, may matatagpuan po tayo ditong hanging bridge kung saan napakaganda po talaga ng hanging bridge dito. At ito nga ay aking na-discover during our marketing activity dito sa bayan ng Barbasa. At yun nga, at nag-take kami dito ng videos para maipakita sa inyo. At ito na nga yung kabuuan ng aking na-experience or na-explore dito sa bayan ng Barbasa. At ito nga ay papunta doon sa Barangay Narirong at papunta sa Barangay Tig-Alaran. So tara, samahan nyo ako at ating puntahan or i-discover itong Barangay Narirong at saka Barangay Tig-Alaran. At ayan nga no, bago tayo makarating doon sa Barangay Narirong at saka Barangay Tig-Alaran, at dadaan nga tayo dito sa hanging bridge na ito no. So pwede rin kayong dumaan doon mismo sa kanilang bayan. So dire-diretso na yon papunta doon sa Barangay Narirong at Barangay Tig-Alaran. So yun na po yung pinaka-last na barangay na inyong mapupuntahan pag nandito po kayo sa bayan ng Barbasa. So actually, meron pang medyo malalayo na lugar na pwede nating mapuntahan or ma-discover na may mga magagandang tanawin na ating makikita dito sa bayan ng Barbasa. So bali ito pala yung lugar or yung madadaanan kapag pumunta ka sa Barangay Narirong at Barangay Tig-Alaran. So nakalimutan ko lang kung ano yung nauna, yung Barangay Narirong ba or Barangay Tig-Alaran. So first time ko rin makapasok dito sa lugar na ito no. At dito nga ay meron din mga hanging bridge na ating pwedeng ma-experience o tawiran para makapunta o makarating dito sa kanilang barangay. At ito nga no, yung isang hanging bridge kung saan napakaliit lamang po ng daanan, at itong hanging bridge ay medyo may kalumaan na po pero matibay pa naman at pwede pa siyang daanan ng motor or ng tao. At dito nga no sa barangay na ito no, only motorcycle lamang po ang pwedeng makarating dito. So hindi ka pwede ditong sumakay ng 4x4. Pero doon sa kabilang barangay o sa babang bahagi nitong barangay, so pwede kang sumakay ng sasakyan kasi pwede doon yung 4 wheels. Pero pag dito sa unahang bahagi ng barangay ng Narirong or Tig-Alaran ba, so motor lang po talaga yung pwedeng makaakyat dito. At tayo nga ay maswerte at nakarating tayo dito sa mga lugar na hindi ko pa napuntahan or na-experience dito sa tanang buhay na aking So after nga nun no, na pagtawid sa kanilang hanging bridge at medyo mataas or matarik yung daanan, so paakyat na ito papunta dito sa kanilang barangay proper. So ito na yung last na barangay at wala na ngang lusot itong
barangay na ito, kundi pag nakarating kayo dito, talagang babalik kayo doon sa baba at hindi na nga pwedeng umakyat doon sa pinaka tuktok at wala na nga kalsada. So dito naganda rin kami dito ng marketing at dahil nga work natin yon, kaya nakarating tayo dito. So dito makikita natin no, napaka ganda ng mga tanawin na ating makikita kapag tayo ay pumunta dito sa Barangay Narirong at saka sa Barangay Tig-Alaran. At dito nga no, malapit lamang ito sa bayan mismo ng Barbasa. Kaya kapag kayo ay pumunta ngayong Kabuganaan Festival dito sa Barbasa at inyo nang i-side trip itong Barangay Narirong at Barangay Tig-Alaran. So actually wala kayong makikitang falls dito, pero napakaganda ng tanawin na inyong makikita dito, kagaya ng mga bundok, ilog at mga palayan na inyong makikita dito sa Barangay Narirong at Barangay Tig-Alaran. At bukod doon sa nagagandahang tanawin, at kayo ay mag-enjoy din kapag nag-road trip kayo dito sa barangay na ito, at kayo ay magre-relax talaga. At ito ay safe naman yung daanan sapagkat ito ay sementado naman at kasya naman yung motor na inyong gagamitin kapag dito kayo ay pumunta. So yun nga lang no, aware lang tayo kapag tayo ay may kasalubong para at least hindi po tayo magkabanggaan. At dahil nga isa lang yung motor na pwedeng dumaan sa daanan na ito, kaya todo ingat lamang po sa mga taong gustong gumala dito. At may mga rice terraces din dito na inyong makikita dito sa Barangay Tig-Alaran at Barangay Narirong. At pasensyahan nyo na po no kung hindi maganda ang aking boses. So ngayon nga po ay medyo sinisipon tayo at hindi po maganda ang ating pakiramdam, pero gusto ko lang po ipakita sa inyo yung mga lugar na pwede nating puntahan dito sa bayan ng Barbasa. At kapag kayo ay nandito na sa bayan ng Barbasa, so huwag nyo pong palalampasin itong Macalbag Mountain Resort, kung saan ito ay matatagpuan pa rin po dito sa Barangay Cajao dito sa bayan ng Barbasa. At dito nga po no, napakaganda talaga ng resort or ng falls na inyong makikita dito sa Barangay Cajao. So nung time na pumunta kami dito, so sarado itong Macalbag Mountain Resort, at kami nga lamang po ay dumaan doon sa ilog para marating namin itong kanilang Macalbag Falls. So ano pang hinihintay nyo no, at baka open na po yung Macalbag Mountain Resort at pwede po kayong pumunta or mag-side trip rin dito sa kanilang napakagandang falls dito sa Barangay Cajao pa rin dito sa bayan ng Barbasa. So kapag pumunta kayo dito, so may mga trekking na pwede nyong ma-experience. So nasa 10 to 15 minutes away mula doon sa kalsada itong Macalbag Mountain Resort. So dito may experience nyo no yung napakalamig at napakagandang falls na inyong ma-experience sa inyong paglalakbay dito sa bayan ng Barbasa. Pero bago nyo marating ang itong Macalbag Falls, so dadaan muna kayo dito sa Sapa. At dito nga no, kapag kayo pumunta, so todo ingat lang at baka kayo ay madulas kasi napakadulas po nitong mga bato na nandito sa daanan paakyat dito sa Macalbag Falls. Pero worth it kapag kayo ay nakarating dito sa kanilang tinatawag na Macalbag Falls. Sa sobrang lamig, sobrang linis at sa sobrang linaw ng tubig dito, tiyak na magi-enjoy kayo kapag nakapunta kayo dito sa Macalbag Falls. So bali itong Macalbag Falls, ginawa nila dito ng resort, pero nung pandemic at ito nga ay nag-close gawa nga ng bawal naman gumala, at ito nga ay napabayaan na rin ng kung sino man yung pagawa nitong mga hagdan, itong mga cottages na nandito sa Macalbag Falls. At nung pumunta nga kami dito, so bali kami lang at 5 nga kami nung pumunta kami dito. At dito nga no, medyo creepy kapag kakaunti yung mga tao na nandito sa falls. So mas maganda, mas masaya kapag marami po kayo na pumunta dito sa Macalbag Falls. So at ito na nga no yung glimpse nitong
Makalbag Falls dito sa Barangay Kadjao. So napakalinis, napakalinaw at napakaganda nitong falls, pero nakakatakot kapag nandito kayo at mararamdaman mo talaga na creepy itong lugar na ito dito sa Makalbag. Kaya mas masaya kapag marami kayo na pumunta dito or maligo dito sa Makalbag Falls.